Lumilipas nga mga araw, kaya ba na ng ating narating? Kahit may mga pasaning, pag-alalay mo ay kapiling. Magtitiwala sa'yo, Ama. Huwag naming pag-asa. Pag-ibig mo pinadama mula pa sa aming magulang. Hindi nahinto, hindi nagsawa, nagniningning kalwalhatian. At kahit na wala na sila, patuloy ang aming pag-asa. Noon, ngayon at bukas, kami maglilingkod sa'yo. Mula noon, ngayon hanggang bukas, pag-ibig namin sa'yo, gabayan mo pong palagi ang munting kawang sa'yo'y kumakapit. Mamamalagi, mamamahagi, magtutumibay ang damdamin sa kaaliwang dinudulot mo. Lumilipas nga mga araw, kaya ba na ng ating narating? Kahit may mga pasaning, pag-alalay mo ay kapiling. Magtitiwala sa'yo, Ama. Huwag naming pag-asa. Pag-ibig mo pinadama mula pa sa aming magulang. Hindi nahinto, hindi nagsawa, nagniningning kalwalhatian. Para po sa ating unang bilang, araw-araw na pansin. Pasanin. Pautusan ni Kristo ay dalahing batahin, larawan ng kanyang krus, araw-araw na pasanin, mag-aral sa kanya, paunang pagkupiling, kaluluwang napapagal,
bahay ng Diyos. Do'y gagampanan doktrinang dalisay at katotohanan ay bawang espiritu at bawang buhay. Banal na tungkulin ating sinumpaan sa bahay ng Diyos. Do'y gagampanan doktrinang dalisay at katotohanan ay bawang espiritu at bawang buhay. Ay bawang espiritu at bawang buhay. Kung magkaroon man ako ng kaloob na kayang manghulat sa hiwagay mo gusto, magkaroon man ako ng dakilang pananampalataya, kung wala akong pag-ibig, ako'y wala pa rin bubuhay. Kung ako'y maging matulungin sa dukha, magbigay ng anumang kailanganin nila, maialay aking buhay sa kanilang kaginhawaan. Kung wala akong pag-ibig, walang pakikinabang sa akin. Datapwat ngayo'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging mapagpahinuhod, taglay ang magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, at hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hinding-hindi nagkukulang, tiwala'y laging inaasahan. Lahat ay tinitiis, galit inaalis. Kung ikaw ay may pag-ibig, halina't sumabay ka sa amin. Dapat ngayo'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig.
Sa mga sandaling ito, mga kapatid, inaanyayahan po ang lahat na magsitindig upang tayo ay makapag-alay ng dalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito ay muling napipisan ang iyong mga hamak na mga alipin mula sa iba't ibang mga dako na aming kinaroroonan. Taglay namin, Panginoon, sa aming mga damdamin ang iisang antas ng mga kalagayan, ng aming mga kasiyahan at mga kagustuhan na sa araw na ito bilang pagpapahalaga sa mabuting pagkakataon na iyong minarapat na dumating din sa amin, ay amin itong kasangkapanin upang ikaw ay aming mapadalhan ng kaparaanan ng aming mga pasasalamat alang-alang sa muling isang linggong puspos ng mga pagpapala mo, Panginoon, mula sa iba't ibang mga butil ng mga kagandahang loob na sa tuwi-tuwi na ay dumarating sa aming mga pagtangkilik. Salamat na muli, Amang Banal, sa hiram naming buhay na hanggang sa mga sandaling ito ay taglay pa rin ang mga kapanatagan, katiwasayan, ang kapayapaan at ang kalusugan ng aming mga sarili. Tunay, Amang Banal, na sa iyo namin tinatanggap ang mga pagpapaubaya at ang mga pagsapit ng mga dakilang kaloob na ito. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, kami na iyong mga alipin mula sa iba't ibang mga dako na kanilang pinanggagalingan, mula sa mga kalagayan ng aming mga kapatiran sa iba't ibang mga bansa na kanilang kinaroroonan, gayon din aming kasakasama ang aming mga kapatiran mula sa iba't ibang mga lokal at mga sangbahayan na kanilang kinaroroonan. Iyo pong tanggapin, Panginoon, mula sa kalagayan ng bawat isa sa amin, ang aming mga pasasalamat at pagluwalhati. Salamat po, Amang Banal, sa patuloy na pagsapit ng mga biyaya na siyang tumutustos sa lahat ng aming mga pangangailangan sa mga panahon ng aming mga pagdadala ng aming mga hiram na buhay. Maging ito man ay sa larangan ng aming mga pagpupunyagi at pagsisikap sa dako ng aming mga material na mga pangangailangan, hanggang sa mga dako ng mga bagay na sadyang tumutulong sa aming lahat upang patuloy pa rin naming maingatan at mapatingkad ang kalagayan ng aming mga pananampalataya. Salamat, O Diyos, sa walang sawa mong pag-agapay sa aming lahat na iyong mga anak. At sa araw na ito, wala man kaming ibang mga bagay na maipagkakaloob sa iyo o maipambabayad sa iyo, Panginoon, sapagkat sukat na'y bawiin mo, Panginoon, man ang aming mga buhay at ang aming mga kalakasan ay hindi kami makababayad sa lahat ng hindi masayod at hindi masukat na mga pagpapala na aming tinatamasa sa buhay. Bayaan mo, Panginoon, na sa ganito man lamang na mga kaparaanan, na sa tuwing kami hindi nakalilimot na magsikap at maging bahagi ng isang palatuntunan, sa tuwing sumasapit ang takdang araw ng aming pananambahan, kami pong lahat ay nagtataglay ng mga kasabikan. Ginagampanan namin ng mga kaparaanan upang kami ay maging bahagi ng isang dakilang gawain, ang isang pananambahan na amin pong inaalay sa iyo sa araw na ito bilang kaparaanan bilang kaparaanan ng aming pasasalamat sa iyo pong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaalinsabay ng mga awitin na binigkas ng aming mga labi bilang aming mga handog, ngayon naman, Panginoon, ay aming pong binubuksan sa iyong dakilang mga mata ang kaloobang bahagi ng aming mga katauhan. Basahin mo nawa, Panginoon, ang mga nilalaman ng mga kasaysayan, ng mga kaluluwang minarapat mong maging bahagi ng aming mga
abang mga kalagayan. Dito po sa aming mga damdamin, sa mga titik na natatala sa aming mga puso at mga kaluluwa, naririto ang mga talang buhay na natala sang-ayon sa lahat ng mga bagay na naging kaganapan sa aming pong mga pagsisikap, sa lahat ng mga araw na dumaraan sa aming mga pagkakataon. Buong pagmamalaki namin, Panginoon, na ipinatatanaw sa iyo sa araw na ito ang lahat ng mga mabubuting mga gawain na aming pong mga pinagsikapan, ang lahat ng mga mabubuting tagpo sa aming mga buhay na sadyang ipinagmamalaki ng aming mga sangkatauhan. Naririto, Panginoon, at iyo po sanang alamin, basahin, iyo pong suriin ang aming mga kalagayan ayon sa aming mga banal na pagkatakot sa iyong dakilang kautusan. At bagaman sa aming mga abang kalagayan, amin pong tinatanggap at lubos na pinaniniwalaan na hindi naman kami tunay na nagiging napakabanal sa iyong dakilang paningin. Nananatiling ang mga karupukan at ang mga kahinaan ay nagiging bahagi pa rin ng aming mga pang-araw-araw na buhay. Kaya't ito ang aming lubos na idinadalangin, ang mga mahihinang bahagi ng aming mga sarili, ang mga kadahilanan upang kami sa bawat araw ay nakalilikha pa rin ng aming mga pagkakasala at mga pagkakamali. Iyo po sana kami, Panginoong, sagipin ng iyong mapagpalang pag-ibig. Huwag mo po sana kami, Panginoong, pababayaan o lilimutin. Palibasay, ikaw rin naman ang siyang may banggit sa iyong banal na kasulatan na tunay na walang taong matuwid dito sa lupa na kailan pa man ay hindi nagkakasala. Lubos kaming dumadalangin sa iyo, Panginoon, na iyo pong ipapatawad sa amin ang lahat ng aming mga pagkakamali sa buhay. Iyo po sana kaming abutin ng iyong mapagpalang mga kamay at tulungang maalis sa tatak ng aming mga nadurumihang mga puso at mga pagkatao ang mga batik ng mga kapinsanan na maaaring makapagbigay ng mga hindi mabuting kapalaran sa aming mga kaluluwa. Limutin mo po sana, Panginoon, ang aming mga kahinaan, bagkus ay patuloy mo kaming patawarin at lingapin sa ilalim ng iyong dakilang pag-ibig upang kami namang lahat manatili sa aming mga dako na taglay ang aming mga pag-asa at mga karapatan na kami ay magsama-sama pa rin na nagkakaisa na maglilingkod sa iyong pangalan hanggang sa kami ay patuloy mo pang pinahihiram ng aming mga buhay at ng aming mga kalakasan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ito po at ang marami pang mga nilalaman ng aming mga kaisipan, mga saloobin, mga bagay na ngayon pa lamang binabalangkas ng aming mga kaisipan, subalit kami po ay nananampalataya na hindi man ito maaaring banggitin ng isa-isa ng aming mga kanikanyang mga labi. Kami naman ay lubos na naniniwala na ang mga bagay na nagaganap sa aming buhay ay ganap mo nang nababatid sapagkat ikaw ang may likha sa amin at ikaw ang bumabalangkas ng aming mga araw. Kaya't kami po'y umaasa sa lahat ng mga katugunan na iyo pong ipagkakaloob sa aming mga katanungan at sa aming mga kahilingan. Kaalinsabay pa rin ang dagdag pang mga kagandahang loob na iyo pong ipagkakaloob sa amin sa bawat mga panahon ng aming mga buhay ay amin pong inaasahang aming tatanggapin sapagkat amin po itong hinihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Good morning mga kapatid. Happy third Sunday dito po sa month of September 2023. Kamakailan lamang ay nagsisimula pa lamang ang ating bagong buwan ng September. Ngayon po ay nasa lampas kalahati na po tayo. Pangatlong linggo sa buwan ng September. Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang araw ng pananambahan. Nais ko pong bigyan daan ang pagbanggit ng mga pangalan ng mga kapatid nating
naglalakip ng kanilang mga pasasalamat, bunga ng iba't ibang mga kadahilanan. Mula sa lokal ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan, handog pasasalamat ni kapatid na Joey de Guzman dahil sa pagsapit ng kanyang ika-22 kaarawan at sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa loob ng isang buong taon. Gayon din ang handog na pasasalamat ni kapatid na Elisa Mendoza sa pagsapit ng kanyang kaarawan at sa mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa loob ng isang buong taon. Gayon din, pasalamat ni Sister Isabella sa pagsapit ng kanyang ika-22 taon ng kanyang kaarawan. Mula naman sa ibang mga dako, haing pasasalamat ni kapatid na Benedict at Heidelin Gilalas para sa pagsapit ng kanyang ika-13 taong kaarawan, pagsapit ng ika-13 kaarawan ng kanilang anak na si Ben Cedric at sa lahat ng mga kaloob na di masayod mula sa ating Diyos na buhay. Mula po yan sa Canada. At mula naman sa lokal ng Talanay, naghahandog ng pasasalamat dahilan sa pagsapit ng kaarawan ngayong September 3, 2023. Nagpapasalamat po si kapatid na Michelle Carandang Gomez. Meron pa raw pahabol. Handog, pasasalamat para sa pagsapit ng kaarawan ni Sister Charmaine Andal Hamor sa darating na ika-21 ng September 2023 at sa mga biyaya, pagpapala at pagliligtas na ipinagkaloob ng ating may kapal at sa kapayapaan, kalakasan na ibinibigay sa araw-araw sa aming pamilya. Binabati po natin ang lahat ng mga nagse-celebrate ng mga kaarawan at ng iba pang mga kadahilanan at gayon din ang ating maligayang pakikiisa sa lahat ng mga lakip na pagpapasalamat ng ating mga minamahal na kapatid. Gusto ko ring bigyan ng special greetings and consideration ang lahat po ng mga na-late dito sa lokal na ito. Good morning po sa inyong lahat. Sa isang linggo, medyo agahan po natin. Thank you very much po. Pag nakaka-13 ulit na siguro, baka makapagkusa na tayo. Okay. Ang araw na ito ay para sa ating Panginoon. Simulan po natin ang ating mahalagang gawain. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating paksang pag-aaralan. Ito po ay sinikap na balangkasin ni kapatid na Reynante Santiago, Administrative Minister. Ang pamagat po, gaya ng ating makikita sa ating screen. Ang sakdal na puso at kusang pag-iisip na marapat taglayin ng bawat kaanib sa IDBCJ. Malinaw po, ang sakdal na puso at kusang pag-iisip na marapat taglayin ng bawat kaanib sa IDB CJ. Yan po ay galing sa mga salita sa banal na kasulatan, kaya po yan nabuo. Puntahan na po natin agad, sapagkat tayo sandali lamang ngayon mag-aaral. Puntahan natin yung pinakamahalagang bahagi. Bakit ito itinuturo sa mga lingkod ng Diyos? Ano ang kahalagahan nito? At pwede naman siguro hindi pag-aralan. Hindi po ba? Maraming tao, hindi naman nag-aaral, nabubuhay din naman. Bakit? Napaka-espesyal ng araw na ito at tayong lahat ay binigyan ng pagkakataon na pag-aralan ang paksang ito. What is so special about this topic? Puntahan po natin agad-agad. Unang Kronika, Brad Daay sa pinakahuli. Unang Kronika 28:9. Ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Take note of this, kahit wala kayong notebook mga kapatid. Paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Ito po ang mahalagang nilalaman
ng kalatas na ito. Yung pong pinakahuli, pinaka-importante dito. Ang sabi po diyan, kapag hinanap natin ng Diyos sa bawat araw, na ipakikita natin hindi lamang sa ating sarili, kundi sa lahat na ikaw ay may Diyos na kinikilala sa buhay, ang Diyos din ay matatagpuan sa iyo. Kung iyong hahanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit, kung pababayaan mo ang Diyos, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Yun po yung malungkot doon. Kanyang itatakwil ka magpakailanman. Paano po nagtatakwil ang Diyos? Sinabi ba ng Biblia na kapag itinakwil ka ay tatanggalin ka sa trabaho? Hindi naman. Pwede ka pa rin magkatrabaho kahit itinakwil ka ng Diyos. Sinabi ba dito na kapag itinakwil ka ng Diyos ay papapayating ka ng para kang tatlong araw na lang ay mamamatay ka na? May sinabi bang pag itinakwil ka ng Diyos ay araw-araw ay meron kang malubhan sakit? Wala naman. So it means kahit itinakwil ka ng Diyos, katulad ng nagaganap sa kabuuan bahagi ng daigdig, maaari ka pa rin mabuhay ng maayos, masaya, panatag, walang problema. Tila baga walang problema kahit itinakwil ka na ng Diyos. Meron ba sinabi dito na kapag itinakwil ka ng Diyos, mamamatay ng isa-isa ang iyong kamag-anak? Wala naman din. Kaya't ang tao po, nananatiling masaya ang buhay kahit hindi nila alam na sila pala'y itinakwil na ng Diyos. Nananatili na hindi mo yan mararamdaman habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Tandaan po natin, ang paghihigante ng Diyos laging sa kabilang buhay pa. Ngayon, hindi po nagiging suliranin sa isang tao kung may Diyos ka man o hindi. You can still live the way na kung ano yung gusto mo, kahit wala kang Diyos. Pwede kang yumaman, pwede kang maghirap, pwede kang sumigla, pwede kang kahit anong bagay ang gustuin mo sa sarili mo basta sangayon sa iyong inihahakbang. Ikaw ang gagawa ng kung anong kapalaran mo kahit wala kang Diyos. Kaya hindi napapansin po ng tao. But yet, this is very alarming. Nakakatakot po ito sa tunay na buhay sapagkat hindi mo alam tumatanda ka, lumilipas ang panahon, itinakwil ka pala ng Diyos na hindi mo nalalaman. Paano mangyayari sa iyong kaluluwa in your life after death? Kaya po aalamin natin ngayon ang paksang ito. Mahalaga sa ating malaman na ang Diyos pala ay inaalam, inaaral ang kalagayan ng ating mga puso at pag-iisip. Alam ng Diyos kahit ngayon pa lang, pinaplano mo pa lang isang bagay, nakikita na ng Diyos. Kaya po iyan ang pinagtagubilin kay Haring Solomon. Paglingkuran mo niya ng sakdal ng puso at kusang pag-iisip ang Diyos sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ng lahat na puso. Patunayan natin sa mga susunod pang mga pag-aaral ng mga talata, tunay po ba na ang Diyos ay binabasa ang ating damdamin? Especially kung naniniwala kang may Diyos. Meron po kasing ibang mga grupo na para makawala sa ganitong usapin, para mawala ng stress, para araw-araw ay happy, para araw-araw ay panatag. Ang ginawa nila, wag na lang maniwala sa Diyos, wag na lang maniwala sa Biblia. Napakasaya nga naman ng buhay. Pero sa atin, na may puso, may pagkatakot sa Diyos, alamin natin po ngayon, sa Biblia po ba, tunay po ba na may binabanggit na ang Diyos ay nalalaman, ang nilalaman ng ating damdamin? Jeremias 17:10. Ganito ang ating mababasa. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad. Nagbibigay po ng evaluation. Kumbaga po sa paaralan, nakikita ng teacher yung kaalaman ng bata ayon doon sa nakikita sa kanyang mga activities sa araw-araw. Nakikita ng Diyos. Ang pagkakaiba lang po ng teacher sa Diyos, yung Diyos, nasa isip pa lang ng tao, nakikita na. Nasa puso pa lang natin, nakikita na ng Diyos. Samantalang yung teacher po, nagbe-base lang kung ano yung kayang isulat at kung ano yung kayang i-recite. Ito po ang nakatatakot. Iisipin mo pa lang, alam na ng Diyos. Kaya nga sabi, di po ba, sa mga lalaki daw, pag meron kang tumingin ka lamang daw ng masama sa babae, meron ka ng pagkakasala na agad-agad, nagkakasala na agad ng pangangalo niya, ng mas malalim pang mga pagkakasala. Ganun po ang pagkakaiba ng Diyos. Kung naniniwala po tayo sa Diyos. But yet, kung
kung hindi ka naman naniniwala sa Diyos, wala ka, sa isip mo, di wala ka rin kasalanan. Wala nga Diyos di wala ka rin kasalanan. Ngayon, bahala ka sa buhay mo pag namatay ka, yung kaluluwa mo. Kasi matapang ang tao habang buhay. Dahil walang Diyos, walang kasalanan. Ganun lang yun, ganun lang kasimple. Dahil kaya nila gustong walang Diyos para lahat ng gustong gawin ay pwede. Walang kasalanan ng tao kapag walang Diyos. Napakasimple nga naman ng mathematics. Huwag kang maniwala sa Diyos, therefore ang kaluluwa mo walang kasalanan. Ngunit tayong may natitirang sukdulan ng dami ng katinuan sa ating isipan at sa ating buhay. Meron tayong pagrespeto sa gumawa sa atin. Sabi po dito, sinisiyasat ng Diyos ang pag-iisip upang magbigay sa tao ayon sa bunga ng kaniyang mga gawain. So, ini-evaluate po tayo ng Diyos ayon sa kaya nating gawin. Ang susunod, katulad ng naganap sa buhay ni Haring David, alamin natin kung paano pinatunayan ng banal na kasulatan na sa kasaysayan ni Haring David ay binabasa at inalam ng ating Panginoon ang kanyang isip at ang kanyang damdamin. Awit 139, talatang 23. Siyasatin mo ako, O Diyos. Ito po ay panalangin ni Haring David. Ang sabi niya, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako. Talagang sina-challenge po ni Haring David ng Diyos. Siyasatin daw siya, subukin, alamin ang puso, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Ito po ay panalangin ng isang matuwid na tao na kung ating pong ihahambing sa ating sarili, ganito rin dapat ang ating maging panalangin sa Diyos. Sapagkat tayo po ay very proud. Kapag tama ang ginagawa mo, walang masama na ipakita mo sa Diyos ang iyong isip at ang iyong puso. Next, paano tataglayin ng isang kaanib ang sakdal na puso? Madali po kasing sabihin. Sapagkat tayo may bibig, madaling sabihin na tayo may taglay na maayos, na isipan at sakdal na puso. Paano naman ito tunay na mararamdaman at makikilala ng Diyos na ikaw pala ay may sakdal na puso? Alamin natin ang mga gabay na panuntunan. Unang Hari 8:61. Kaya't maging sakdal nawa ang iyong puso sa Panginoon nating Diyos, magsilakad sa kanyang mga palatuntunan, ingatan ang kanyang mga utos gaya sa araw na ito. Walang ibang paraan kundi sumunod sa utos. Yan ang pinaka-specific, pinaka-tiyak na gabay na tayo pong mga tao habang nabubuhay, kailangan makasunod sa utos, magsilakad sa kanyang mga palatuntunan. Bakit po sinabing magsilakad sa kanyang palatuntunan? Dahil pwede ka rin mabuhay kahit hindi ka lumalakad doon eh. Kahit sa anong palatuntunan ka sumunod ay maaari sa buhay na ito. There will be no changes at all. Sumamba ka sa puno, sumamba ka sa bato, sumamba ka sa isda, sumamba ka sa sinelas, sumamba ka sa Diyos, pare-parehas la epekto. May sinambahan ka. Sapagkat buhay ka pa. Kailan lang magkakaroon ng resulta yan? Kapag namatay ka na. Malalaman mo kung anong uri ng pagsamba ang ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay. Kung saan dadalhin ng kalikasan o ng tadhana ang ating mga kaluluwa. Nangyari po yan nung tayo ay ipinanganak. Tayo po ba ang nagayak sa ating sarili kung saan tayo pupunta? Nakapamili ba tayo ng nanay na kung saan doon tayo nagmula? Hindi naman eh. Di po ba tadhana at kalikasan ang nagdala sa atin kung saan tayo napunta? Ganon din po ang gagawin ng Diyos at ng kalikasan at ng tadhana sa ating kasaysayan kapag tayo namatay. Hindi din natin makokontrol. Wala tayong control over that matter. The way na tayo dinala sa mundo nang hindi natin control. Kaya ito ay mahalagang parte ng ating buhay. Itong mga natitirang mga panahon sa atin, pagsikapan natin na ating maiplano kung saan po patutungo ang ating mga kasaysayan, especially ang ating mga kaluluwa. And the only way to meet that expectation, yung ating mga inaasahan sa buhay, simple lang po binibigay dito. Magsilakad lang ng ayon sa palatuntunan at ingatan ng kanyang mga utos. So one of the most important thing is meron kang religion, matuwid na religion. Yung religion, nandun ang mga kautusan, nandun ang mga pastor na magtuturo sa atin ng tama. Next.
Awit 101 verse 2. Tingnan naman natin ang nilalaman nito. Kakaunti na lamang po. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad. Ito'y bahagi pa rin ng awit ni Haring David, mga kapatid. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad, o kailan ka pasa sa akin. Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Nakita niyo yung very sincere na awit, panalangin awit ni Haring David. Siguro kung ikukumpara natin, mga kapatid, ang ating buhay kay Haring David, ilagay na natin sa 80% siyang mas matuwid sa atin kasi napaka-special nung naging kasaysayan niya, naging part siya ng special personalities na nasulat sa Biblia. Samantalang tayo nasusulat lang, baka sakali, baka sa barangay lang, baka napabarangay pa tayo, kaya nasulat yung ating pangalan. Si Haring David ay napaka-special na tao, mga kapatid. Pero tingnan niyo yung sitwasyon niya, parang siya uhaw na uhaw. Sa kabila ng lahat na siya'y nagpapakita ng katapatan at dakilang pagmamahal sa Diyos, ay hindi pa rin niya maramdaman. Parang may kulang pa. Ano sabi niya? Magpapakapantas ako. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad. Kailan ka pasa sa akin? Ibig sabihin, nung mga panahon na yon, ay talagang kahit na sobra sa sikap, sobra na sa sakdal, kung sabihin man natin to the extent of mentioning, sabihin natin nagpapakamatwid na ng lubos si Haring David. Ngunit, kulang pa rin yung nararamdaman niya. Gaano pa ba tayo, mga kapatid? Hindi naman tayo si Haring David. Baka hindi pa aabot sa 40% ng ginawang paglilingkod ni Haring David ang ating mga taglay na pananampalataya. Ibig sabihin, ay kailan kaya natin nararamdaman na ang Diyos ay sumasa atin? Sapagkat, sabi ko nga po mula kanina pa, sa mundo, maaari kang mabuhay ng masigla kahit wala kang Diyos. Katulad ng nagaganap sa karamihan sa ating mga kapwa sa mundong ito. Hindi mo kailangan ng Diyos para yumaman, hindi mo kailangan ng Diyos para manatiling malusog, hindi mo kailangan ng Diyos para makapag-aral ng mabuti. Magsikap ka lang, makukuha mo lahat ng bagay na gusto mo. Ngunit, ba't mo kailangan ng Diyos? Kailangan mo ng Diyos para sa iyong kaluluwa. Mamili ka. Ano gusto mo? Yung mariwasang buhay sa mundo na walang Diyos at yung patag lang na buhay pero may Diyos ka at kahit mamatay ka, may mabuting patutunguhan ang iyong kaluluwa. It's only a matter of option. Choosing the best option, mga kapatid. Habang tayo malakas, gamitin na natin dahil sa araw-araw na ating natutunghayan sa ating paligid, it is very possible na yung matuwid mong isip, malakas mo pang katawan, maya-maya biglang bawiin. Merong na-stroke, nabuhay nga, pero wala na yung matinong pag-iisip. Merong matinong pag-iisip, hindi ka naman makalakad, hindi ka makapagsalita, hindi ka na makalasa, hindi mo na ma-enjoy ang masarap na buhay. Kailan pa tayo magpapakamatwid at magpapakatino, mga kapatid, pagka balukdot na ang ating dila, kapag hindi na tayo makalakad, kapag hindi na tayo makapanlasa, pag nawalan na tayo ng capacity na gumising, meron po palang gano'n na stroke. Yung isa naming kasamahan na stroke, ang unang-unang pumutok sa kanyang ugat ay yung capacity para magising. Kaya comatose agad. Then after some hours, namatay din. Yung po'y kumain lang ng tanghalian na mahinga, sobrang sarap ng tulog, hindi na po nagising. Yan ang ating sinasabi na this is very true. Hindi po biro yung mamatay. Totoo at nasasaksihan natin na ang tao'y namamatay. Kung meron po dito makapagpapatunay na hindi totoo ang patay, pwede po tayong wag nang sumamba sa Diyos. Ngunit, habang nakikita nyo sa ating mga kapitbahay na totoo pa lang ang tao'y namamatay at hindi nakababalik ang patay para sabihin, mga kapatid, magsitino kayo, totoo pala impyerno. Kailan pa po natin naalamin pag tayo na yung nandoon. Kaya ito po ay very best and important chances na wag na nating pabayaan ang ating mga sarili sapagkat habang tayo masiglang nabubuhay araw-araw, yan ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin. Yung tayo makapag-isip ng matuwid, matino at masigla sa araw-araw para gawin natin ang lahat ng kanyang mga kautusan. Gaya ng sinasabi dito.
lalakad sa loob ng bahay na may sakdal na puso. Next. Ano pa ang isa pang panalangin ni Haring David na karapat-dapat din nating maging panalangin? Awit 119:11. Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ingatan araw-araw. Bagaman sinasabi po sa iba nating mga pag-aaral na walang perfect na tao. In our everyday lives, mahirap. Ito ay pangarap lang po ito eh. Expectation po ito na tayo hindi dapat mag-asala. Pero walang tao nakagaganap nito. I would say very frankly, yung makatagpos ka lang ng maghapon na hindi naman mangyayari 100% kang walang kasalanan eh. Yung makalampas ka lang ng 70%. Yung ang puso mo lang ay makita ng Diyos na takot kang magkasala, napaka-the best na po nun. Sabagat sabi nga ng Diyos, Diyos mismo may sabi, walang taong hindi nagkasala. Kaya pag inisip mong 100% akong free, sa araw na hindi ka nagkasala, pag sinabi mo sa Diyos, Panginoon, ako po'y natutuwa sapagkat ngayon pong maghapon, hindi po ako nagkasala. Yun palang kasalanan mo na. Ano yun? Kayabangan mo. Bawal sa tao yung mapagmataas. Pag sinabi mo, Panginoon, napaka-very good ko po. Wala po ako naging kasalanan. Sasabihin ng Diyos, ikaw inukno ko ng yabang. Kasalanan mo. Sa Diyos yung kayabangan, yung lagi tayong mapagmataas. Dahil sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, sa tuwing tayo mananalangin, lagi nating sasabihin, Panginoon, kaawaan mo po kaming mga walang kwentang mga alipin, walang mga kabuluhang mga alipin. Sa halip na sabihin mo sa Diyos na magaling ka, mas mainam pa na inaasahan ng Diyos na laitin mo yung sarili mo. Gawin mong pinakamababa sa lahat ng tao. Panginoon, ako po yung walang kabuluhan mong lingkod dito sa lupa ay dumadalangin sa iyo. Ganun po ang gusto ng Diyos. Hindi yung ating pinupuri, lagi ang ating sarili. And I would repeat, kaya nga po minsan pati yung pagsasabi po ng nagpasalamat, hindi ko na inuulit pag ako'y nananalangin kasi meron din naman tayong katwiran. Sabi po sa Biblia, kung ano mang kabutihan ang ginawa ng iyong kaliwang kamay ay pilitin mong wag nang malaman ng kanan mong kamay. Gaano kalapit yung kanang kamay sa kaliwang kamay? Pwede mo paglapitin. Pag naipit ng plais yung kaliwa mong kamay, alam na alam ng kanan mo na naipit. Ibig sabihin, ang malalim na sinasabi po doon, wag mo nang ipagyabang kahit kanino. Na ako'y nagpasalamat sa Diyos ay 3,000 ang aking inihandog. Hindi naman natin maaaring alisin sa ating batas na huwag nang magpasalamat sapagkat utos din naman ikaw magpasalamat sa Diyos at magandog ka. Bakit ko po sinasabi na hindi ko na nga ini-special mention during the time of prayer sa huli, sinasabi ko na lang po, pagpalain mo Panginoon ang lahat na nagpasalamat. Bakit? Kasi pag binanggit ko yung mga pangalan, baka lumito parang nagyayabang po kayo. Kayo ang may kasalanan nun, hindi ako. Kaya patawarin niyo po ako pag sinabi, parang nakalimutan ni Brad, yung pangalan ko na nagpadala pa naman ako ng sobre na may 1,000, hindi binanggit. Matuwa po kayo pag hindi nabanggit, sapagkat kung ginawa po ng inyong kaliwa, hindi po nabalitaan ng inyong kanan. Kayo po at ang Panginoong Diyos ang siyang nagkakaalaman kung gaano kalalim ang inyong pagpapasalamat na nililikha o inilalakip sa ating pananamba. No need na malaman pa ng mga kapitbahay o ng sino man. Kaya ko lang naman po binabanggit ng mabilisan during the initial period of ating pagsamba para malaman nyo naman na nakarating sa akin. Pero hindi pa yung panalangin. Pero sa panalangin, hindi ko na po sinasabi yun. Sinasabi ko na lang, pagpalain mo Panginoon, lahat na nagpasalamat. That's it. Yun nga yun. Sapagkat ang gusto po ng Diyos, tayong lagi ay mapagkumbaba. Next po, sa ating pagpapatuloy, huling mga talata, paano naman matataglay ang bawat kaanib? Paano magtataglay ang bawat kaanib ng kusang pag-iisip? Mahirap pong isipin yun, kusang pag-iisip. Sapagkat tayo, may sarili tayong individuality, may kanya tayong isip na controlled by
ourselves. Kung ano gusto nating isipin, yun nga yun eh. Pero bakit ano ibig sabihin nito, Brad? Magkaroon ng kusang pag-iisip. Tingnan nga po natin kung ano sinasabi. Dito, huling 3 talata po ito. Mahalaga po itong lahat. Roma 12:2. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Huwag daw po tayong basta gaya ng gaya sa kung ano yung nagaganap. Majority speaking. Sa mundo po kasi, sabi po ng Diyos, at according to His observation, huwag naman magtatampo yung iba. Talagang sa mundo, mas marami yung masama, kukunti lang yung mabuti. Kaya pag sinabing, huwag kayong gumaya sa sanlibutan, and then God is talking about the majority, no, not the majority, yung remaining na greater part ng mundo. Yun po yung tinatawag na sanlibutan, na ang konsiderasyon ng Diyos ay masama. Kung halimbawa pong hahatiin natin sa dalawa ang daigdig, isang 10% at isang 90%, 10% lang po yung matuwid. Totoo po na 90% ang masama sa mundong ito. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong gumaya sa sanlibutan. Ayun sabi, huwag kayong magsiayon. Kaya tayo, huwag mangyari sa atin yung may makita lang tayong marami doon, nagsasambahan, tingin natin parang sila na yung kainggit-inggit o parang sila na yung tama. Tandaan yung mabuti mga kapatid, sa Biblia, laging sinasabi, ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama, hindi po paramihan. So let us go back to topic. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan. Ano gagawin? Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito po ay delikado. Bakit? Kapag pilosopo yung tao, kukontrahin yung nagaganap sa sanlibutan. Pag sinabi sa mall, nakalagay, di ba, dalawa yan, isang entrance. Babaligtarin ko yung gagawin ko sapagkat sabi sa Biblia ay mag-iba ng pag-iisip. So doon ka papasok sa exit. Huhuling ka ng gwardiya. Bakit? Malinaw naman po nakalagay, entrance. So doon ka papasok. Ba't sa exit ka pumapasok? Sapagkat ipinagmamalaki ko po yung sinasabi sa Biblia na huwag kaming magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kami. May mga binabagayan po ito. Hindi po lahat na nagaganap sa mundo ay kukontrahin mo o iibahin mo. Sapagkat mapapatay ka ng mga kapwa mo tao kapag lahat ay kinontra mo. There is a big difference between the righteous and the rebel. Meron pong rebelde. Ibig sabihin, pag may rebeldeng tao, sila yung hindi sumusunod, yun ang tinutukoy ng Diyos na ibahin mo. Huwag kang maging katulad ng mga taong rebelde, na mga kunwari nagsasambahan, pero hindi naman sumasamba sa tunay ng Diyos. Ang ibig sabihin, ibahin mo, magtino ka. Hanapin mo yung tunay na Diyos. Pero yung gamitin mong agimat ito, nasasabihin mo, ang sabi sa Biblia, kontrahin mo lahat, ibahin mo yung aksyon mo mula sa karamihan. Halimbawa po, ang karamihan, dumadaan po sa NLEX. Hindi po ba, ang batas sa NLEX, kung wala kang RFID, it's either magbabayad ka ng cash. And that is the rule for the general community, the general range of the population. Naisip mo, ang sabi sa Biblia, kontrahin, ibahin. Hindi ako magbabayad. Hindi ako mag-RFID. Babanggain ko yung barrier na yun. O di doon ka pa nahuli. Kaya po sinasabi ko, yung talata sa Biblia, hindi uubra na basta-basta mo pilosopohin. Hindi ko mo sinabi dyan na mag-iba kayo ng pag-iisip. Ang mangyayari na lang, lahat ng tao sa bahay mo, kinontra mo ng lahat. Ang gusto mo lagi kang iba, hindi ka sasang-ayon sa mga tao. Meron pong binabagayan lamang yung statement na to. Ang ibig sabihin nito, kukontrahin mo yung mga kawalangyaan na nagaganap sa daigdig. Pag tama naman pag tama, wala kang ibang choice Alam mo, bibili ka ng gamot sa Mercury Drug, magkano po yan? 105. Makukontra mo ba yan? Hindi po, 60 lang. Iglesia kami ng Diyos na buhay, 60 lang yan. Dahil ang utos po sa amin, kontrahin at ibahin. Hindi. Pag tama yung isang bagay, no need na kontrahin mo. Sumang-ayon ka, dahil may batas din naman na sumang-ayon ka rin sa mga batas ng tao. Kung ano may tamang ginagawa ng tao. So, kailangan po maingat ang pagsunod, ang pag-intindi sa mga talata. Hindi basta-basta po, basta tayo mamimiloso po. Next, dalawa na lang. Ano pa ang nilalaman nito? Roma 7:25. Namnamin po natin.
Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So, yan po ba ginagawa natin? When are the chances na ikaw ay marunong magpasalamat sa Diyos sa mga little things or malaking bagay na dumating sa iyo? Nagpapasalamat ka ba sa ilalim ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Sa tuwing magtatapos ba, kapatid, ang araw na gumising ka sa umaga ng malakas, masigla, at tinapos ng Diyos sa gabi na matutulog ka na masigla ka pa rin, natuto ka man lambang magpasalamat sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? When was that last time? Kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos bago ka kumain? Bago mo tanggapin ang almusal, tanghalian at hapunan na iyan ay magbibigay sa iyo ng ikapagpapatuloy ng iyong kasiglahan at ng kalusugan. Nagpasalamat ka ba sa Diyos? Kung hindi man, simulan mo na ayusin ang iyong mga gawain, kapatid. Ito ang tamang kaugalian, sakdal na puso at bunga ng mga kusang pag-iisip ng tao. Kusain mo na, kapatid, na alamin ang lahat ng bagay na dapat mong gawin bago ka ma-stroke bukas. Huwag naman sana mangyari. Yan ang pinakausong sakit ngayon. Hindi na uso ngayon yung tatanda ka pa ng 99, 102 years old. Tanggapin na natin na sa takbo ng mga mantikang dumadaganas sa ating kapaligiran, ang magiging sukdulan ng ating buhay, pinakamalapit-lapit na sa stroke. Kaya bago tayo ma-stroke, mga kapatid, ayusin nating mabuti ang ating mga kaluluwa. Ano sabi dito? Nagpapasalamat ka ba? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapot ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. Nakita niyo kung gaano kalalim magsalita si Apostol Pablo? Pino-point out niya rito na yung laman, napakahirap makawala sa pagkakasala. Pero at least, yung isip mo man lang maglingkod. Nakalagay dito, ipinaglilingkod, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Mga kapatid, kapag ang ating actions, pag ang ating katawan ay lagi nang nalulugmok sa paggawa ng kasalanan, at least sa isip man lang. Kasi bago ka umaksyon, malinis yung iniisip mo. Ang pinaka-pure daw sa atin ay yung ating iniisip. Yung action natin kadalas nagiging bunga nga ng kahinaan. Pero pansinin niyo yung binanggit ni Apostle Pablo. Inaamin niya sa huli na makasalanan pa rin siya. Sa huli, sabi dito, ang laman, which is yung ating katauhan, yung ating laman, ay sa kautusan ng kasalanan. Tinatawag pa rin tayo ng kasalanan Nagiging part pa rin tayo ng pagkakasala. Pero kailan ka makapaghahandog sa Diyos ng dalisay na personalidad? Yung pong nasa isip. Kung nagiging masama man ang ating laman sa ating mga aksyon at gawain, at least see to it, mga kapatid, na yung isip mo ay hindi masama. Isama mo yan sa panalangin sa Diyos. Panginoon, ang aking pong isip ay ipinaglilingkod ko sa iyo. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Roma. Tunay po yung sinabi ni Pablo na yung ating isip, kung isip lang ang bibigyan ng grade. Kung yung isip lang bibigyan ng grade, matino isip natin Ang problema, susukatin tayo ayon saan? Sa gawa. Parang Xerox machine. O yung printer. Tinitingnan yung product according sa kung ano yung na-print na. Yung isip ay kahambing ng isang typewriting na puti, nakasalaksak pang gano'n, di ba? Wala pang aksyon yun Yun yung isip. At least, mas mabuti-buti na yun kaysa marumi na isip, marumi pa yung aksyon. Kumbaga po sa printer, madumi na yung nilagay mong typewriting, paglabas sa dulo, madumi pa din. Sa atin pong buhay, sabi ni Apostol Pablo, and we cannot get away from this totally. Nagiging masama man ang ating katawan, ang ating laman, pilitin man lang natin, mga kapatid. Kung hindi natin kaya ng mabuti lahat, mabuti ang aksyon, mabuti pag-iisip, at least yung pinaka-least, diba? Yung isip natin, panatilihin natin laging malinis.
And then, wala namang masama na pati yung gawa, ilinisin mo na rin. Ito kasi, malalim yung talinhaga ni Apostle Pablo na ito. Pinakikita dito ang tunay na kalagayan ng tao sa mundo. Masama ang aksyon, mabuti ang pag-iisip. Pilitin natin na mabuting pag-iisip, mabuti pa rin ng ibinubunga ng ating puso. Huling talata, dapat magka-combine, huwag lang isip, huwag lang gawa, isip at gawain ang magka-partner. Pilipos 4:8 hanggang 9. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan. Hindi po ba ang pinag-uusapan? Unang panahon, saka itong bagong panahon. Yung mga upgradings, yung mga innovations na nangyayari. But anya anong araw, meron kasi kung nabasa sa debate sa Facebook, ay sinasabi nila na mali daw na bakit daw sa swimming pool nagbabautismo. Sapagkat kung daw susundan yung tunay na kalikasan o yung orihinal na tagpo ng pagbabautismo, nabasa ko po doon sa kanilang pinagkakagalitan, dapat daw sa ilog. Ngayon, dumating po sa atin yan. Tayo sa swimming pool. Kung may ilog na malapit, why not? Pero ano ang katunayan na kahit sa swimming pool ay pwede? This is only one of the example na yung upgrading ay pwede. Na-upgrade po ang lahat ng bagay. Hindi maaaring kung nung unang panahon ay bato ang ipinambibiyak sa mga karne, ay hanggang ngayon hahagilapin mo yung bato, yung panahon ng lumang bato, at yun pa rin, bawal kang gumamit ng stainless. Ganun po ba yun? Basahin natin. Sa ating may kinalaman sa paksa na pagkakaroon ng paglikha mula sa sakdal na puso at mga pag-iisip, katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, basta matuwid, kagalang-galang, at may katotohanan, ano pa? Anumang bagay na malinis yung ginagawa mo, kagalang-galang, katotohanan, ano pa? Anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, kung sa bagay na iyong inadapt doon nagaling, doon nahusay, kaysa sa ang ilog na lang na natitira sa loob pa ng Arayat Mountain, dahil sa ang ating prinsipyo pagka nagbabautismo anyeg, dapat sa ilog. Kung doon pa sa Romblon pa may ilog, pupuntahan mo pa ba yung Romblon dahil doon lang may ilog? Sabi dito, pwede tayong mag-adapt ng pagbabago, ng upgrade, kung may kagalingan, kung nasa kaayusan, kung katotohanan, kung kagalang-galang pa rin, nananatiling malinis, kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, kung mas magaling ba kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So we are allowed po tayo na wag lang sosobra mula doon sa nakasulat. Ano yung hindi pwedeng palitan? Pag sinabi, nung araw pa uso'y bautismo, ngayon itanggalin na natin yung bautismo. That is foul. Bakit? Hindi siya pwedeng mabuting ulat, hindi mo siya pwedeng ibalita, hindi siya kaibig-ibig, hindi siya malinis, hindi siya matuwid, hindi siya kagalang-galang. So marami kang mga guidelines na checkan. So yung ating ginagawa, kaya nga yung contest ng sinasabi, bakit daw sa INC mas maayos, hiwalay ang babae sa lalaki, maganda mga damit. Talaga namang sa buhay na ito, pag hindi ka tumigil na kaisip ng ikagugulo, kahit nagayahin natin yon, okay, sabihin natin, hiwalay ang babae sa lalaki, hiwalay ang bata. Ang pinakamahalaga lang naman sa lahat, mga kapatid, yung makita ka ng Diyos na meron kang inihahandang panahon para sa Kanya. Those are only mga third degree ng importance, yung nakalinya sa chapel. Pero kung kaya din naman natin, why not? Pero hindi ibig sabihin, paghiwalay ang lalaki sa babae, mas mapupunta ka sa bayang banal. Iyon ay hinahangaan natin sila sa ganong disiplina. Hindi naman para tayo gumaya pa, na para tayong bata, nagaya-gaya sa kung ano man nating nakikita. Tayo po ay mas matured
we do not need to imitate that kind of action, sapagkat ang pinag-uusapan sa Diyos, isip, sakdal na puso. Nakahiwalay ka nga sa babae, maingay ang isip mo, tahimik nga, tingnan, ang loob mo naman pala, at nagkakagulo pala, laman ng puso mo at ng isipan mo. Kaya dapat po ay wala tayong option kundi sumunod, sapagkat hindi tayo ang gumawa sa ating sarili. Again, tayo po nagpapasalamat mga kapatid sa mahalagang araw na ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang ating gamitin sa ating mahalagang gawain, ang pananambahan, na sinasabi lamang po natin na ito'y para sa Diyos, pero ang tunay na kasaysayan po, ito pong ginagawa natin para din sa atin. Sapagkat sa ganitong gawain, hinahanap ng Diyos na tayo makita niya bilang mga alipin na nagsisipagbanal. Mabuting araw po sa ating lahat. Marami pong salamat sa pakikinig. Tayo po ay muling tumayo at mag-alay tayo muli ng pasasalamat at tagubilin sa ating Panginoon. Sakto po, 8:08 tayo nagsimula, 9:08. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mapayapa na pagkakataon na amin pong nagampanan ang aming tungkulin na pananambahan at iniaalay namin sa iyong dakilang pangalan. Salamat din, Panginoon, sa napakahalagang aral na minarapat mo pong maging bahagi ng aming pag-alam ng iyong mga dakilang mga katotohanan. Tunay po, Panginoon, na ito'y nagtuturo sa amin kung gaano kahalaga sa bawat isa sa iyong alipin na magkaroon kami ng mahusay na mga pag-iisip at mga sakdal na puso na mahalagang sangkap upang kami makita mo na laging gumaganap ayon sa hinahanap mong maging bahagi ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa masiglang pangangatawan at masiglang kalusugan na amin pong tinataglay sa araw-araw. Ito ang pinakamahalagang kayamanan, mabuting kaloob na amin pong itinuturing, na amin tinanggap sa buong panahon ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng maghapon na lumilipas sa amin na hindi mo kami pinababayaan, na sa kabila ng kaguluhan at maligalig na sanlibutan na aming kinaroroonan, ay naipapanagpos namin, Panginoon, sa tulong ng iyong dakilang kapangyarihan, ang buong maghapon na kami nananatiling ligtas at malayo sa mga bagay na makapagdudulot ng hindi mabubuting mga kapalaran. Salamat sa iyong mga gabay na mga salita. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, na siyang naghahatid sa amin upang sa bawat gabi na dumarating sa aming mga pagkatao ay nahihimlay kami ng panatag at sa kinabukasan ay tinataglay pa rin namin ang mapayapang paggising upang salubungin ang panibagong araw ng iyong pagmamahal. Nawa, Panginoon, ito'y paulit-ulit na maganap sa aming mga talang buhay. Huwag mo po kami pababayaan, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na gumanap. Nawa, katulad po ng laging nangyayari na iginagayak mo ng may kaayusan ng aming mga kapaligiran, 10 ng aming mga pangatawan. Ang amin naman pong maipapangako, Panginoon, na siyang tunay lang naming kakayahan ay mangako kami, katulad ng iyong hinahanap. Ang amin lamang kakayahan na maipakikita sa iyo, Panginoon, ay ang aming mahuhusay na mga pag-iisip at mga sakdal na puso na tangay naming magagawa. Hindi ka namin mababayaran, Panginoon, sa pamamagitan ng ibang mga bagay. Sapagat lahat ng bagay sa sanlibutan ito ay sa iyo. Ang lahat ng bagay sa langit ay sa iyo. Ang amin lamang pong maipakikita sa iyo, Panginoon, ay ang aming mga matuwid na mga pag-iisip, ang sakdal naming puso na siyang huhubog sa mabuting kalagayan ng aming mga kaluluwa na siya mong laging tinatanaw at binabasa upang alamin, Panginoon, ang lahat ng mga mabubuting kasaysayan na nililikha ng mga gawa ng aming pong mga pananampalataya.
Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naway dinggin mo ang mga lakip na pasasalamat ng aming mga kapatid na hindi nalilimutang bumanggit ng kanilang pagpaparangal, pagluwalhati at pagtanaw ng utang na loob sa iyo sa lahat ng mga kadahilan ng iyong ibinibigay sa kanila upang lagi nilang maalaala at masariwa ang araw ng kanilang mga pagsilang. Gayon din ang mga kapatid na nagpapasalamat bunga ng iba pang mga kadahilanan. At hindi lamang sila, Panginoon, na ang mga pangalay nabanggit na sa unang bahagi ng aming mga pagtatagpo. Ang sangkalahatan po ng iyong mga anak sa tuwi-tuwi na ay laging naglalakip ng aming mga pasasalamat sa araw-araw at sa lahat ng oras na aming pong hinihiram. Kaya't ang mga pagpapala, Panginoon, ay inaasahan ding tatanggapin ng sino man sa amin. Ibahagi mo po sa amin, Panginoon, unang-una, ang mga kasiglahan ng pangangatawan, ang pagpapatuloy ng aming mga mahabang mga buhay. Dalawin mo, Panginoon, ng iyong mga himala at mga kagamutan ang mga kapatid naming dumaranas ng mga pagkakasakit. Dalawin mo si kapatid na si Naida Santiago na ngayon ay dumadanas ng karamdaman. Iyo po sana, Panginoong, alisin ang mga malalalim na kadahilanan ng panghihina ng kanyang mga katawan. 10 ng kanyang bahagi ng mga katawan. 10 ng iba pa naming mga kapatid na maaring sa panahong ito'y hindi po namin nalalaman. Iyo po sanang igawad ang mga kagamutan, kagalingan sa lahat ng mga kapatid na binabagawag ng mga kalungkutan at mga pagkakaramdam ng kanilang mga pangatawan. Ikaw ang Diyos na manggagamot sa lahat ng mga kalungkutan na dinaranas ng bawat isa sa amin. Ikaw po sana, Panginoon, ang siyang magpakahayag-hayag sa aming mga buhay, maging bantay namin sa aming mga harapan, lalong-lalo na sa aming mga likuran at sa buong paligid ng aming mga kinaroroonan. Ikaw ang salaylayan ng aming mga pag-asa, Panginoon, at mga pangarap na siyang pinatutunguhan ng aming mga iniingatang mga buhay. Ikaw sana lagi, Panginoon, ang gagabay sa amin sa buong panahon ng araw-araw naming iniraraos at sa mga pagpapatuloy pa ng mga ipinauubaya mong mga araw. Sana, Panginoon, kaming lahat na magkakapatid, manatili na matitibay, na nagkakabigkis-bigkis, hindi humahanap ng iba pa mang mga ikagugulo ng aming mga pananampalataya. Bagkus kami po ay nahanda na dito na rin magwakas ang aming mga buhay sapagkat dito namin inaasahan na sa huling takda ng kapanahonan, kami ay bibiyayaan mo ng pangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa lahat po ng nagpasalamat, sa kanilang mga lokal, kayo po ay tumindig, gayon din sa dakong ito, upang tanggapin ninyo ang basbas ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kinakasangkapang mga ngaral. Mga kapatid na nagpasalamat at sa ating lahat, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, naway tanggapin natin ang basbas ng kanyang pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Maraming po salamat. Mari na kayong maupo. Umawit tayo, mga kapatid. Awit ng paghahandog. Narito kami na iyong ahalipin at na pipisan sa iyong piling sa langit. Awit ay inihanda
sana ay marapati. Banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod ay bendisyonan na kaya ng kaloob. Ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin ng lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo na ang kanyang ministeryo. Muli tayong masitindig, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Naririto amang banal, ang salapi na bagaman aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng bagay na ito. Ito'y aming paring inihahandog sa iyo at buong pusong pinapangarap ng iyong mga anak na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makasasapit sa iyong dakong kaitaasan upang ito naman ay muling maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong kalagayan. Iyo po sanang bendisyonan at iyong pahintulutan na ang halaga ng salaping handog na ito'y patuloy na magamit bilang mabuting kasangkapan ng iyong banal na iglesia sa pagtataguyod ng mga proyekto nito gaya ng mga pagawain at mga pagtulong sa mga kapatid na may karamdaman, gayon din sa mga kapatid na nauulila. At ang ilang bahagi nito ay magamit nawa ng iyong mga mangangaral sa mga panahon ng paghahatid ng iyong mga salita at diwa sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga araw ng mga panambahan. Gayon din, Ama, ang ilang bahagi ng salaping ito ay magamit ng iyong iglesia sa mga proyektong naglalayon na makatawag pansin pa kami ng ilan pa naming mga kababayan at mga kaibigan, mga kapwa na darat na ng iyong mga katotohanan at ng iyong mga paggunita upang ito'y maging dahilan na sila'y makasama namin sa loob ng iyong bayan na tumitiwala at nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito ay ganap namin ngayong ipinagkakatiwala at inihahandog sa iyong banal na iglesia sa pamamagitan naman ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doxologia. Ang ay parangalan Espiritu
niyang bahanan paadno baysa Amen. At ngayon sa bisa ng karapatang minsan ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa mga langit, nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan pa man. Maligayang araw mga kapatid, mag-iingat po tayong palagi. God bless.